GMRC 4, Term 1, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagkilala sa aking mga karapatan at tungkulin. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Na isa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa-bata. Una, nailalahad ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. At pangatlo, na isasakilo sa mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Para sa nilalaman ng aralin, una, pagkilala sa aking mga karapatan at tungkulin. Pangalawa, kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ng kapwa-bata. At pangatlo, mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Tayo muna ay magkaroon ng maikling balik-aral sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na mga tanong. Para sa unang katanungan, ano-anong mga mabubuting gawi o kilos ang iyong isinasabuhay bilang paraan ng pakikitungo sa iyong pamilya? Magbigay kayo ng isang halimbawa. Para naman sa pangalawang katanungan, bakit mahalaga ang mga ito? Ipaliwanag ang ibinigay na halimbawa. At para naman sa pangatlong katanungan, paano mo gagawing karapatan o tungkulin sa kapwa-bata ang ibinigay na halimbawa para sa pamilya? Para naman sa gawaing ito, magbigay ng pansariling kahulugan sa sumusunod na mga salita at gumawa ng pangungusap tungkol dito. Ang mga sumusunod na salita ay, una, karapatan, pangalawa, tungkulin, at pangatlo, magalang. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang ito at magbigay ng sarili ninyong pangungusap para sa mga salitang ito. Kaugnay na paksa bilang isa. Pagkilala ng aking mga karapatan at tungkulin bilang isang bata. Ano ba ang karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay mga bagay na kailangan o pwedeng gawin ng malaya ng isang tao para siya ay mabuhay ng maayos at may dignidad. Hindi ito maaring alisin mula sa kahit sino mang tao, anuman ang katayuan sa buhay at sitwasyon na kinalalagyan. Bilang isang bata, ikaw ay may mga karapatan. Ito ay nakasulat sa dokumento ng United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC. Ito ay isang treaty na ipinagtibay noong 1989 ng UN. Pinirmahan ng Pilipinas ang UNCRC noong ika-26 ng Enero 1990 at naging opisyal na kasunduan noong 21 ng August 1990. Isa ang Pilipinas sa 196 na bansa sa buong mundo na pumirma at nakipagkasundo na pangalagaan ang mga karapatang ito. May tatlong kategorya ang mga karapatang pambata. Ito ay ang mga sumusunod. Una, karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili or survival and developmental rights. Pangalawa, karapatang makilahok or participation rights. At pangatlo, karapatang maproteksyonan o protection rights. Lahat ng mga bata wala pang 18 taong gulang ay mayroon ng mga karapatang ito. Kung ikaw ay may edad na mababa sa 18 taong gulang, ito ang mga karapatan mo.
karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, or survival and developmental rights. Article 5. Dapat igalang ng gobyerno ang mga karapatan at responsibilidad ng iyong mga magulang na bigyan ka ng direksyon at gabay ayon sa iyong kakayahan. Article 6. May karapatan kang mabuhay at mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong mga kakayahan. Article 7. May karapatan kang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan mong mairehistro pagkapanganak. Hanggat maaari, may karapatan kang makilala ang iyong magulang at maalagaan nila. Article 8. May karapatan kang magkaroon ng identity o pagkakilanlan. Obligasyon ng gobyerno na siguraduhin na ipagkakaloob sa iyo at napoproteksyonan ang iyong pangalan, nasyonalidad at ugnayan sa iyong pamilya. Article 9. Hindi ka dapat mahiwalay sa iyong magulang maliban na lang kung para ito sa iyong kabutihan. Halimbawa, kapag pinapabayaan o minamaltrato ka ng iyong magulang. Kung magkahiwalay ang iyong mga magulang, may karapatan kang makipag-ugnayan sa parehong magulang, maliban na lamang kung makasasama ito sa iyo. Article 10. Kung ikaw at ang iyong pamilya ay nakatira sa magkaibang bansa, may karapatan kayong magbiyahe sa pagitan ng mga bansang ito upang magkita o kaya ay magsamang muli sa iisang bansa. Article 18. Ang pareho mong mga magulang ay magkatulong sa responsibilidad ng pagpapalaki sa iyo at dapat na laging isinasaalang-alang kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Dapat tulungan ng gobyerno ang iyong mga magulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong susuporta sa kanila, lalo na kung sila ay parehong nagtatrabaho. Article 20. Karapatan mong mabigyan ng espesyal na proteksyon kung ikaw ay wala sa piling ng iyong sariling pamilya. Kung hindi ka maaalagaan ng sarili mong pamilya, dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay mabibigyan pa rin ng tamang pangangalaga na isinasaalang-alang ang iyong kultura at pinanggalingan. Article 23. Kung ikaw ay may kapansanan sa isip man o sa katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad. Article 24. May karapatan ka sa pinakamahusay na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at sa malinis na tubig, masustansyang pagkain at malinis na kapaligiran upang manatili kang malusog. Dapat tulungan ng mga mayayamang bansa ang mga mahihirap na bansa upang makamit ito. Article 25. Kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno o lokal na mga otoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Article 26. Kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangangailangan. Article 27. May karapatan ka sa antas ng pamumuhay na sapat upang matugunan ang iyong mga pisikal at mental na pangangailangan. Dapat tulungan ng gobyerno ang mga pamilyang hindi kayang ibigay ang mga ito. Article 28. May karapatan kang mag-aral. Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Dapat na libre ang edukasyon sa elementarya. Article 29. May karapatan ka sa isang edukasyon na nagsisikap paunlarin ng lubos ang iyong personalidad at abilidad. Hinihikayat kang igalang ang karapatan at pahalagahan ang ibang tao at igalang ang kapaligiran. Article 30. May karapatan kang pag-aralan at gamitin ang wika at kaugalian ng iyong pamilya.
katulad man ito o hindi sa wika ng karamihan ng mga tao sa bansang iyong tinitirahan. Article 31. May karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika at drama. Article 42. Dapat ipaalam ng gobyerno ang kasunduang ito sa lahat ng mga magulang at bata. Karapatan mong malaman ang iyong mga karapatan. Dapat ring malaman ng mga nakatatanda ang mga karapatan mo bilang bata. Para sa gawaing ito, pumili ng 9 na artikulo mula sa iyong mga karapatan na mabuhay at mapaunlad ang sarili at talakayin ang mga ito sa isang kapareha. Pagkatapos, ayusin ang mga ito sa pagkakasunod-sunod mula sa pinakaimportante hanggang sa hindi gaanong importante gamit ang template ng pagraranggo ng diamante or diamond ranking template sa ibaba. Sa pinakataas na bahagi ng template, isulat ang pinakaimportanteng artikulo para sa iyo. Mayroon ditong 9 na box. Sa bahaging itaas ang pinakaimportanteng artikulo. Pagsusunod-sunurin mo ito hanggang sa makarating ka sa hindi gaanong importanteng artikulo para sa iyo. Ano-anong mga tungkulin ng isang bata ang maiuugnay mula sa napiling pinakaimportanteng karapatan ng kapwa bata? Magbigay ng 2 halimbawa. Para naman sa pagsasanay na ito, piliin ang tamang sagot. Basahin muli ang iba't ibang karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili at tukuyin kung ano ang pagkakatulad ng sumusunod na mga artikulo. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Halimbawa, Article 9 at Article 18. Letter A, papel ng magulang. Letter B, pagpunta sa palaruan. At letter C, libangin ang sarili. Ang tamang sagot ay letter A. Ang Article 9 at Article 18 ay papel ng magulang. Para sa unang bilang, Article 10 at Article 20. Letter A, kahalagahan ng komunikasyon. Letter B, kahalagahan ng pamilya. At letter C, kahalagahan ng sasakyan. Tungkol saan ang mga artikulong ito? Tama! Ang Article 10 at Article 20 ay tungkol sa letter B, kahalagahan ng pamilya. Pangalawang bilang, Article 7, Article 8 at Article 23. Ito ba ay letter A, iyong pagkakilanlan, B, iyong pag-ibig, o letter C, iyong paggalang? Anong tamang sagot? Tama! Ang Article 7, Article 8 at Article 23 ay tungkol sa letter A, iyong pagkakilanlan. Pangatlo, Article 24 at Article 31. Ito ba ay letter A, para sa pag-aaral? Letter B, para sa kaibigan? Letter C, para sa kalusugan? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay para sa kalusugan. Pang-apat, Article 5, Article 25, Article 26 at Article 27. Ito ba ay sa letter A, serbisyo ng mga alaga? Letter B, serbisyo ng gobyerno? O letter C, serbisyo ng pulis? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay serbisyo ng gobyerno. At panglima, Article 28, Article 29, Article 30 at Article 42. Ito ba ay letter A, kahalagahan ng pag-aaral? B, kahalagahan ng pagkain? O letter C, kahalagahan ng pamamalengke? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter A. Ito ay kahalagahan ng pag-aaral. Pagmumuni-muni. Gumawa ng isang refleksyon na naglalahad ng iyong mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ng may paggalang. Bakit mahalaga ang paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Ilahad ang iyong mga dahilan. Ang karapatan ay ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang buhay. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon o tungkulin ng kanyang kapwa na igalang ito. Bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ay pinakikinabangan ng tao lamang dahil ito lamang ang makagagawa ng moral na kilos. Ang dignidad ng tao ang pundasyon ng karapatang pantao. Ikaw ay tao at nilikha na kawangis ng may kapal, kaya't ikaw ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa iyong kapwa. Kaugnay na paksa bilang 2. Kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ng kapwa-bata. Basahin ang sanaysay at sagutin ang mga gabay na tanong. Bakit mahalaga na malaman mo ang iyong mga karapatan? Kahit anuman ang mangyari, hindi maaaring tanggalin o kuhanin mula sa iyo ang iyong karapatan. Ngunit kung hindi mo alam ang iyong mga karapatan, maaari kang maloko o maisahan ng ibang tao. Sabi nga, walang dahilan ang kamangmangan sa sinuman, kaya't mahalagang alam mo ang iyong mga karapatan. Kung alam mo ito, maaari kang maging child rights advocate o tagapagsulong ng mga karapatang pambata. Bakit mahalaga ang karapatang pambata? Ito ang protection mo mula sa pananakit at pang-aabuso ng ibang tao. Ito ang protection mo sa panahon ng giyera at sakuna. Ito ang nagsisilbing gabay mo sa araw-araw at sa pangmatagalang panahon. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan mo bilang isang bata. Kung alam mo ang iyong mga karapatan, alam mo rin kung ano ang iyong gagawin sa oras na may nangyaring paglabag sa iyong mga karapatan. Malalaman mo kung ano ang tama mula sa pagnanais mong igalang ang iyong mga karapatan hanggang sa pagsisikap mong gawin ang iyong mga tungkulin na hindi matapakan ang mga karapatan ng iyong kapwa. Sabi nga ni Confucius, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, at hindi mo na naising gawin ang mali sapagkat ikaw ay may kilos loob na laging nagnanais na gawin ang mabuti at umiwas sa masama. Para sa iyo, anong pangungusap mula sa sanaysay ang napakahalaga? Isulat ang pangungusap na ito sa patlang. Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa akin, ang pangungusap mula sa sanaysay na sa tingin ko ay napakahalaga ay ito. Sabi nga ni Confucius, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At hindi mo na naising gawin ang mali sapagkat ikaw ay may kilos loob na laging nagnanais na gawin ang mabuti at umiwas sa masama. Basahin mabuti ang maikling kwento at sagutin ang tanong tungkol dito. Gamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Ang pamagat ng maikling kwento ay Ang Magiting na Pagtulong, sinulat ni Christy D. Sagun, Master Teacher 2, SDO Urdaneta City. Si Miguel ay isang masayahing bata na laging natutuwa sa pagsama sa kanyang pamilya tuwing Sabado. Isang Sabado, nagpasya silang pamilya na magpunta sa malaking mall para mag-shopping at maglaro. Sa loob ng mall, habang naglalaro si Miguel sa play area, biglang nawala ang kanyang kapatid na si Ana. Sina Mama at Papa ay nagsimulang mag-alala at hanapin si Ana sa buong mall. Lumipas ng ilang minuto, ngunit hindi pa rin nila ito natatagpuan. Si Miguel ay hindi nag-atubiling tumulong sa kanyang mga magulang sa paghahanap. Nagdesisyon si Miguel na tumulong sa paghahanap sa kapatid niya.
Nalaman niya sa information desk na may nawawalang batang babae na ang pangalan ay Ana. Agad siyang nagbigay ng impormasyon kay mama at papa tungkol sa anunsyo. Pumunta si Miguel at itinanong si Ana kung ano ang nangyari. Sabi ni Ana, naliligaw siya at hindi na alam kung paano bumalik sa play area. Kinuha niya ang kamay ni Ana at dinala siya pabalik sa play area. Sa pangyayaring iyon, ipinakita ni Miguel ang pagpapahalaga sa karapatan ni Ana na makasama ang kanyang pamilya at ang kanyang tungkulin na tumulong sa paghahanap. Nalaman ng kanyang mga guro ang kanyang kagitingan sa pagtulong at naging halimbawa siya ng magalang at mabuting pag-uugali sa ibang mga bata. Ngayon ay sagutin ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, kung ikaw si Miguel sa kwento, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Narito ang inaasahang sagot. Oo, dahil tungkulin ng anak ang pagtulong sa magulang upang mahanap ang nawawalang kapatid. Pangalawang tanong, ano ang iyong gagawin upang maipagmalaki mo ang iyong sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata bilang tanda ng pagiging magalang? Narito ang inaasahang sagot. Kikilalanin at rerespetuhin ang karapatan ni Ana sa nais niyang makasama ang pamilya at hindi ito susumbatan sa pagsasabing, ayan, sama ka kasi ng sama, maliligaw ka lang pala. Narito naman ang rubric sa pagmamarka ng iyong sagot. Kaugnay na paksa bilang 3. Mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Lahat ng tao ay may karapatan. Responsibilidad ng bawat isa na hindi mapabayaan o matapakan ang karapatan ng iba para sa pansariling interes. Halimbawa, lahat ng tao ay may karapatang magkaroon ng opinyon, ngunit responsibilidad rin ng bawat isa na hindi maabuso o magamit ang opinyon na ito laban sa paniniwala ng ibang tao. Karapatang makilahok or participation rights. Article 4. Dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng kanyang makakaya at gamitin niya ang kanyang pondo para masigurong nakakamit mo ang mga karapatang ito. Article 12. May karapatan kang sabihin ang iyong saloobin tungkol sa anumang bagay na nakakaapekto sa iyo at mapakinggan ang mga saloobin at sasabihin mo. Article 13. May karapatan kang makakuha at magbahagi ng impormasyon hanggat ang impormasyon ay hindi makasasama sa iyo o sa iba. Article 14. May karapatan kang mag-isip at manampalataya ng malaya at isabuhay ang iyong relihiyon na may paggabay ng iyong mga magulang basta hindi mo inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Article 15. May karapatan kang makipagkita sa iba pang kabataan at lumahok sa mga samahan hanggat hindi ka nakatatapak ng karapatan ng ibang tao. Article 16. May karapatan ka sa pribadong buhay. Halimbawa, hindi maaaring basahin o ipamahagi ng iba ang iyong diary, larawan, sulat at mga mensahe sa mobile phone, email at social media na walang pahintulot mo. Article 17. May karapatan ka sa maaasahang impormasyon mula sa mass media. Ang mga telebisyon, radyo at pahayagan ay dapat magbigay ng impormasyon na maiintindihan mo at di dapat na magpalaganap ng mga material na makasasama sa iyo. Karapatang maproteksyonan or protection rights. Article 11. May karapatan kang maproteksyonan laban sa kidnapping at pagpupuslit sa iyo sa labas ng bansa. Article 19. Dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay inaalagaan ng wasto,
Dapat kang protektahan laban sa karahasan, pang-aabuso at pagpapabaya ng iyong mga magulang o ng kung sino mang nag-aalaga sa iyo. Kailangang magpatupad ang gobyerno ng mga programa na makatutulong upang maiwasan ang pang-aabuso at matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. Article 21. Karapatan mong maalagaan at maproteksyonan, inampun ka man o nasa pangangalaga ng isang foster family. Article 22. Kung ikaw ay isang batang napunta sa isang bansa bilang refugee, dapat makamit mo pa rin ang mga karapatan katulad ng sa ibang mga batang ipinanganak sa bansang iyon. Article 32. May karapatan kang maproteksyonan laban sa trabahong mapanganib o maaaring makapinsala sa iyong kalusugan o edukasyon. Article 33. May karapatan kang maproteksyonan laban sa mga mapanganib na gamot o droga. Article 34. May karapatan kang maproteksyonan laban sa sexual na pang-aabuso. Article 35. Walang sino mang maaaring dumukot o magbenta sa iyo. Article 36. May karapatan kang maproteksyonan laban sa anumang gawain na makasasama sa iyong pag-unlad. Article 37. Hindi ka dapat maparusahan sa paraang malupit o mapanakit. Article 38. May karapatan kang maproteksyonan sa panahon ng giyera. Kung ikaw ay wala pa sa gulang na 15, hindi ka maaaring maging bahagi ng hukbong militar o makibahagi sa giyera. Article 39. Kung ikaw ay napabayaan o naabuso, dapat kang makatanggap ng natatanging tulong upang maibalik ang iyong respeto sa iyong sarili. Article 40. Kung ikaw ay maaakusahan na lumabag sa batas, may karapatan kang makatanggap ng tulong legal. Karapatan mo ring tratuhin ng may respeto at dignidad. Hindi ka dapat ikulong. Ang paglagay sa iyo sa kulungan o pagdaan sa korte ay kailangang iwasan hanggat maaari. Article 41. May karapatan kang makamtan ang mga karapatang nakapaloob sa batas sa iyong bansa o sa pandaigdigang batas na mas mahusay kaysa sa mga karapatang nakapaloob sa kasunduang ito. Tayong lahat ay naninirahan na magkakasama sa isang mundo bilang mga nilalang. Mayroon tayong mga karapatan at responsibilidad sa ating sarili at sa bawat isa. Maaari mo bang isipin ang lahat ng mga karapatan na meron ka? Maaari mo bang isipin ang mga responsibilidad mo sa iyong sarili at sa iba? Para sa gawaing ito, magbigay ng 3 sariling halimbawa sa sumusunod na mga karapatan at isipin ang katumbas na tungkulin nito sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Ang aking mga karapatan, gaya ng karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili. Magbigay ng 3 halimbawa. Karapatang makilahok, magbigay ng 3 halimbawa. At karapatang maproteksyonan, magbigay ng 3 halimbawa. At isulat ang iyong mga tungkulin. Para naman sa gawaing ito, pagtutugma. Itugma ang 2 uri ng karapatan sa ikalawang hanay sa akma nitong halimbawa sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang bilang, proteksyon sa karahasan. Piliin sa ikalawang hanay ang tamang sagot. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, karapatang maproteksyonan. Pangalawa, proteksyon sa kidnapping. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B,
karapatang maproteksyonan. Pangatlo, paglahok sa mga samahan. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, karapatang makilahok. Pang-apat, makapagbahagi ng impormasyon. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, karapatang makilahok. Panglima, manampalataya ng malaya. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, karapatang makilahok. Pang-anim, proteksyon sa mapanganib na gamot. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, karapatang maproteksyonan. Pang-pito, proteksyon sa pang-aabuso. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, karapatang maproteksyonan. Pangwalo, may laya na sabihin ang iyong saloobin. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, karapatang makilahok. Pangsyam, proteksyon sa sexual na pang-aabuso. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, karapatang maproteksyonan. At pang-sampu, proteksyon sa trabahong mapanganib. Ito ba ay letter A, karapatang makilahok, o letter B, karapatang maproteksyonan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, karapatang maproteksyonan. Para naman sa gawaing ito, isinusulong ng United Nations Convention on Rights of Children or UNCRC ang Child Rights Awareness Campaign at ang Youth Leadership Training. Mag-design ng cover ng informational pamphlets tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Bilang tanda ng liderato at responsibilidad ng youth leadership, ipaskil ang ginawang disenyo sa bulletin o information board ng inyong paaralan. Karapatan ng kapwa-bata. At narito ang rubric sa pagmamarka ng iyong disenyo. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon, ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? At para naman sa pagsusulit, piliin ang tamang sagot. Basahin ang sumusunod na mga tanong. Ilagay ang titik ng tamang sagot sapat lang. Una, ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagsasabi ng masasakit na salita sa ibang bata. B. Pagsasagawa ng mga bagay na labag sa kagustuhan ng ibang bata. C. Pagkilala at pagsusulong ng karapatan ng kapwa-bata ng may respeto. D. Pang-aapi sa ibang bata upang mapatunayan ang sariling kapangyarihan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagkilala at pagsusulong ng karapatan ng kapwa-bata ng may respeto. Pangalawa,
Bakit mahalaga ang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Nagpapakita ito ng pagiging mas superior sa ibang bata. B. Dahil ito ang tanging paraan upang makamit ang tagumpay sa paaralan. C. Ito ang nagbibigay daan sa mapayapang pakikisama at respeto sa isa't isa. D. Upang maipakita na ang isang bata ay may kakayahan na pamunuan ang ibang bata. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Itong nagbibigay daan sa mapayapang pakikisama at respeto sa isa't isa. Pangatlo, paano maipagmamalaki ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagtutol sa anumang kagustuhan ng ibang bata dahil sa sariling prinsipyo. B. Pag-aagawa ng mga bagay na ayon sa sariling interes kahit ayaw ng ibang bata. C. Pagbibigay ng mga insulto at pang-aasar sa ibang bata nang walang pakundangan. D. Pag-unawa sa mga pangangailangan at damdamin ng ibang bata at pagtutulungan ang kanilang mga karapatan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pag-unawa sa mga pangangailangan at damdamin ng ibang bata at pagtutulungan ang kanilang mga karapatan. Pang-apat, ano ang maaaring epekto ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata sa isang komunidad? A. Pag-aawayan ang mga bagay na hindi naman mahalaga. B. Pagkakaroon ng tensyon at alitan sa pagitan ng mga bata. C. Pag-unlad ng masusing pakikisama at pagrespeto sa isa't isa. D. Pagiging mapagmataas at pagyayabang ng mga bata sa kanilang kakayahan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pag-unlad ng masusing pakikisama at pagrespeto sa isa't isa. Panglima, paano mo maipagmamalaki ang iyong sariling tungkulin? A. Ipagmamayabang ko parati ang lahat ng aking mga ginawa. B. Ipopost ko parati sa social media ang lahat ng aking mga ginagawa upang makita ng mga tao. C. Ipagmamalaki ko na marami akong mga tungkuling dapat gawin kaya nararapat lamang na ako ay parangalan. At D. Gumawa ng mga mabubuting aksyon na may kinalaman sa pagtulong, paggalang, pagbibigay respeto, at iba pang ugali na katanggap-tanggap sa kapwa. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Gumawa ng mga mabubuting aksyon na may kinalaman sa pagtulong, paggalang, pagbibigay respeto, at iba pang ugali na katanggap-tanggap sa kapwa. Pang-anim, ano ang tinutukoy ng UNCRC sa konteksto ng mga karapatan ng mga bata? A. United National Child Rights Code. B. Universal National Child Rights Code. C. Universal National Children's Republic Code. D. United Nations Convention on Rights of Children. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. United Nations Convention on Rights of Children. Pampito, ano ang pangunahing layunin ng Child Rights Awareness Campaign? A. Magbigay ng mga laruan sa mga bata. B. Bawasan ang mga karapatan ng mga bata. C. Ituro sa mga bata ang mga responsibilidad ng mga magulang. D. Palaganapin ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Palaganapin ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Pangwalo, ano ang pinakamahalagang aspekto ng karapatan ng mga bata na may kinalaman sa edukasyon? A.
karapatan sa libreng edukasyon. B. Karapatan sa masasarap na pagkain. C. Karapatan sa paggamit ng mga gadget. D. Karapatan sa malalaking bahay at lupa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Karapatan sa libreng edukasyon. Pangsyam, ano ang pangunahing layunin ng Youth Leadership Training? A. Mag-organisa ng mga protesta laban sa mga matatanda. B. Turuan ng mga kabataan kung paano maging pasaway. C. Turuan ng mga kabataan ng mga liderato at responsibilidad. D. Palakasin ng mga kabataan sa pagtutulungan para sa mga negatibong gawain. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Turuan ng mga kabataan ng mga liderato at responsibilidad. At pang-sampu, ano ang dapat gawin upang ipakita ang pag-unawa sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagsasabi ng masasamang salita sa mga bata. B. Pag-aalis ng mga bata sa mga pampublikong lugar. C. Pagtuturo sa kanila ng maling impormasyon ukol sa mga karapatan. D. Pagbibigay ng atensyon sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagbibigay ng atensyon sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!